Narito ng BTV Balita ngayon. Inatasan ng Korte Suprema ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na i-report ang polusyon at masamang epekto na idinudulot ng reclamation project sa Manila Bay. Nag-ugat ang kautusan ng Korte Suprema sa umiiral na mandamus na nagsasabing dapat i-rehabilitate at panatilihin ng pamahalaan ang maayos na estado ng Manila Bay. Pinagsusumite rin ng SC ang DENR, MMDA, DA, BFAR at kinaukulang ahensya ng konkretong plano o realistic target sa loob ng 5 taon. Magugunit ang una ng ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang itigil ang reclamation project sa lugar habang isinasagawa ang cumulative impact assessment ng DENR. Sa ating weather update, makakaranas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa bagyong Hana at Habagat. Ang bagyo ay huling namataan ng pag-asa sa 865 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na abot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Mababa lamang ang tsansa na ito at magla-landfall sa Northern Luzon at inaasahang lalabas ng bansa bukas, araw ng Sabado. Samantala, isang severe tropical storm na may international name na Kirogi ang namataan ng pag-asa sa layong 3,370 kilometers silangan ng Central Luzon. Malayo pa ito sa PAR, bagamat hinihila nito ang habagat na nakakaapekto sa southeastern portion ng Mindanao. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow nila kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.